Yo, what's up guys? And we are back with another Ragnarok Origin classic content dito sa aking TikTok channel and YouTube channel. Don't forget to follow and like my all of my posts sa TikTok, and don't forget to subscribe me po on my YouTube channel. So siguro before I change again to a biochem for PBE, I'm going to make ano muna a PvP build at tutorial dito sa aking naging high wizard. So, as you all know guys, actually nag high wizard na ako before sa mga previous video ko. Hindi ko alam kung nakapag-upload ako or may na-i-upload ako na Guild League or WUI na high wizard ako before. Pero yun nga, binalik natin ulit siya ngayon kasi since nagbago yung bumalik sa dati yung dating mechanics ng Guild League, mas maganda na gumamit ng High Wizard for AoE, for support. So eto, nagganiton tayo kahit medyo sobrang baba ng mga enchants natin and refines. Pero yun nga, yung nangyaring ano namin kanina, yung nangyaring gildig namin kanina. Nagulat ako, naging MVP pa ako kanina sa amin. So, for sure may magtatanong kasi ng naging setup and builds ko kanina doon. So, before I transfer again to um, a biochem, gagawa ko na siya ng quick tutorial. So, mabilis lang to guys ha. So, stats natin is 99, basically 99 int, and then 73 dex, and then meron tayong 56 na bit. So, bit for HP for PDEP, and then yung int natin for magic attack, MDEP, and max SP. And then yung dex natin, I believe kailangan siya sa city. Sa cooldown time ata yan, parang ganun. Something like that. So ayan, yan yung stats natin. Screenshot nyo na lang if nabibilisan kayo. And then our skills guys. Sa first job natin, ang lalagay natin is Firebolt, Callbolt, Lightning Bolt, Frost Diver, Firewall level 3. Ayan, ito. Tapos ito yung passive na to. Increase SP recovery. And then our second job skills will be Sight Thrasher, Tetra Vortex, Fire Pillar to get this Meteor Storm. And then our main skill is Storm Gas. Ito main skill natin to guys, yung dalawa na to. May Meteor Storm, Storm Gas, and then kasama pala tong Tetra Vortex. So ayan, and then ito, Quagmire. Naglagay ako ng Quagmire for sobrang gamit nito mga bro. Sobrang gamit niya, as in kahit mo saan mo siya i-cast tapos matapakan ng kalaban, grabe yung may bibigay niyang support sa team mo kasi yung kalaban marireduce ng 50 dex, tapos may movement speed na 25%. So tapos for 50 seconds, for almost a minute siya tumatagal. So sobrang ano nito, sobrang goods nito lalo na sa mga large group na small yung area na paglalabanan nyo. And then our trans skill, our high wizard skill will be ito, yung passive na to, number 1, elemental awareness level 5. Yan, makikita, basahin nyo na lang yung description. And then resistance level 5, soul drain level 10, and then ito, hindi dapat mawala to, mystical amplification. And then we have the teleport and element control pang dispel. And then that's our skills. And then yung nakalagay sa manual natin guys is Tetra number 1, Meteor Storm, Storm Gas, ano nga ulit tong skill na to, yung dispel, pan dispel, elemental control, energy coat, and then yung Quagmire. So auto natin guys na nakalagay is Storm Gas, energy coat, and sight. Okay, and then sa guild skills natin, ayan, yan lang ilalagay natin. Screenshot nyo na lang, itabibilisan kayo. And then sa pets natin guys, ayan, kung makikita nyo yung pet natin, Quidjet, Child of Earth, King Piggy, and Baphomet Jr. Guys, this build is PvP ha, for my WoE, for my Guild League na ano na stats or na build. And then sa Divine Armament natin guys, yan ang gamit ko kanina, Curse, basically Curse, Valkyrie, Shield, and then Sprint Set, matic yan. And then what else? Medals guys. Medals natin is we have 26 dito sa Bravery.
26, 45 sa wisdom, 22 sa charm, and then we have 26 dito sa tempest. So guys, FYI lang ha, free to play to semi-spender lang tayo. Bakit semi-spender? Kasi we have 2 radiant passes and 2 bounty pass. Yung isang bounty pass hindi ko pa nagagamit, nandito pa. Kasi magagamit ko lang siya once mag-expire to. In 2 days. 2 days and 17 hours mag-expire yung bounty pass ko. So basically, ang ginastos ko lang is 2 radiant pass and isang bounty pass. And then yung kaya ako nagkaroon ulit ng another bounty pass is dahil nung nirenew ko yung radiant pass ko, nagbigay sila ng another 15k na gold coins. Okay, FYI lang guys ha. And then go na tayo sa item natin kanina. Ayan, yung sa card is we have Marduk card and Elder Willow. And then sa dito meron tayong Goblin Leader Puppet and Rose Ornament. Dito guys, ang bala ko is kumuha pa ng another Goblin Leader Puppet. Para dalawa silang damage to medium enemies. Ano na sila, maging 16% na sila. Mas malakas lalo yung bawas natin sa mga demi-human, sa mga players. And then sa dito, same thing, baby pacifier. As much as possible, kung kaya nyo dalawa, bumili kayo ng dalawa. Gawin yung dalawa yan for damage reduction. And then sa armor natin mga bro, naglagay tayo nito damage reduction versus water. Kasi bakit water? Kasi syempre alam naman natin na mas marami yung storm gas kesa sa meteor storm. So para reduction na lang din sa storm gas, para hindi tayo masyadong masaktan sa mga magic ng storm gas, nilagay natin yan guys. And then sa weapon natin, we have only plus 14 skill worker and then Hydra yun nandyan. Pero if you have Hydra, mas maganda 2 Hydra yung ilagay nyo. And then sa shield natin guys, we have Taraprag and Golden Tip Bug para balance yung damage reduction natin. Kasi alam naman natin na marami ding magic type sa PvP, lalo na sa WoE, lalo sa Guildig. So maraming magic dyan. Kaya kung mapapansin nyo sa i-upload kong video, sa in-upload kong video na Guildig namin, medyo ang tigas ko dun. Although may pari ako dun, nakasama ko, pero still, grabe yung kumpulan na yun. Yung unang guild namin is diba? Parang monk ako. Hindi ako tumatagal doon, guys. Sobrang hindi ako tumatagal, lagi akong patay. Parang 26 ata yung deaths ko noon. Pero dito sa High Wizard, sobrang nagtagal ako talaga. And then parang 3 kills lang, 3 deaths lang ata ako dito. So ayun, going back sa mansion natin, we have Prildora. I don't know if this is the real card for the Mantiu, pero since may int kasi siya, kaya nilagay ko na. So yun lang na may reason nun. Pero I have Choco card din. If meron kayong Choco card at gusto nyo ng HP pa, ayan, yung ganito, pwede nyo ilagay yan. And then sa sprint shoes natin, we have only Moonlight Flower and Berit card. So if meron kayong another, kasi ako guys, makukumpleto ko na ulit yung isang nahuli kasi ako dito, dapat kumpleto ko na to dapat 2 na illusion ko. So may mga katangan akong ginagawa since day 1 at na-realize ko lang last week. Kaya medyo nahuli tayo dito. Pero dito, pwede nyong ilagay is another illusion Moonlight Flower for additional moving speed and HP. And then dito guys, syempre, rate card yan. Rate card ang lalagay nyo dyan na dapat as much as possible i-plus nyo. Taasan nyo yung upgrade ng rate card. And then dito, we have Orleans Glove din na 2 slot naman, rate card din yung nakalagay. And then dito, same thing, we have the Horn Hammer. So, ayun. And then sa enchants guys, ito yung pinaka malala talaga sa naging build ko. Kasi, to be honest with you, wala akong magandang enchant sa magic. Wala akong magandang magic boon. Kita nyo yung weapon ko, level 2 lang yan, magic boon, and then yung dalawang accessory ko, isang magic 3 at isang magic 2 rin. So ang laking magic attack pa yung nawawala dito sa High Wizard ko. Pero as you can see dun sa may naging guildig namin, sobrang naging useful ako, nag-MVP ako. Siguro kasi alam ko pumesto sa PvP, alam ko kung kailan magbabato ng skill, alam ko kung kailan ako maglalagay ng Quagmire sa paligid ko para to protect myself na rin sa mga Assassin's Cross and other classes na balak mang likod, balak mang
sumakop sa ano namin, sa tawag dito, sa circle namin. So siguro that's why nakuha ko yung MVP, nakuha ko yung top 1 sa guilding namin. And then okay, hindi natin natapos yun siyan. So sa ano natin, sa Feather Beret, we have the S magic attack. Dito improve PDEP. Ito resilience, kasi wala naman akong magandang ano dito guys, wala akong magandang pwede makuha na stats. Kasi beat and luck lang naman to. So wala naman tayong ibang ano diyan, wala naman tayong ibang enchants diyan kundi 'yon. Then dito counter crit, still counter crit pa rin guys. For me, still counter crit para as much as possible medyo mabawasan yung damage sa'yo ng mga Assassin Cross na sobrang dami. And then dito rin counter crit din dito na may int, yan, swerte may int. Swerte nyo makakuha kayo ng 2 int dito. Tapos counter crit. And then counter crit din dito. May int ba dito? Walang int dito. Siguro maganda makukuha nyo dyan is bit or luck dito sa 2 stats na to. Papalitan ko rin to. And then dito PvP technique, and then S magic attack guys. That's our enchants. What else? Nakapakita na natin yung pet. Yeah guys, ayan na. FYI lang din. I only have plus 10 armor. Actually set. Ang naiba lang plus 14 yung weapon natin and plus 13 yung shield. So sa naging stats ko kanina doon, sobrang useful ko kahit ganito lang yung enhancement ng equips ko. So meaning, sabi ko nga sa inyo, kahit free to play, kahit semi free to play, pumapalag guys. FYI lang pumapalag yung ganitong setup. Kita nyo, nag-MVP pa ako. As far as I know, mas maraming mas ano sa akin, mas magaganda ang item, ang equipments and chance. Pero kita nyo naman sa ganitong setup, napakita natin yung pagiging ano natin, pagiging PvP player natin, yung mindset natin nandun. Kaya ayun, maganda yung naging guilding namin kanina. Shoutout pala sa nakakalaban din namin. And ayun guys, sabi ko nga sa mga free to play, semi free to play dyan, continue lang tayo guys sa pag-progress. Bandang huli, mga free to play, semi free to play pa rin yung mananalo o mananaig. Trust me, maniwala kayo sa akin. And then sa feathers guys, ito, bago natin makalimutan, bago natin end ng video. So still, basically lahat ng magiging attack feathers nyo is fate for int. Okay, for int yan. And then the rest, syempre, sabi ko nga sa inyo, sa mga nanonood na sa mga previous video ko, yung feather set ko dito guys is basically pure attack to. So kung makikita nyo yung mga defense feathers ko na yellow, yan, level tier 2, ang bababa, 'di ba? Level 1 ay ito. Meron pa akong tier 1 dito pala. Kasi nga nag-focus tayo sa attack feathers. Okay? So yun lang naman yun guys. And saan ba sa mount? Wala naman ang ibang sa mount eh. Ang pinopokus sa mount, ito lang dalawa guys. Kaso ito ito yung ununa ko dati kaso mali pala to na unahin. So dapat itong dalawa. Dexterity barding tsaka sturdy barding. Okay, and then sa traits ko, yan, brave, charisma, and cute if possible na malagyan nyo. Ano pa ba? Ano pa ba pwede nating i-share? I think napakita naman natin na lahat, ano? And guys, I think I'm all set na, and don't forget, sabi ko nga, please do support me dito po sa TikTok ko. Please like all my posts po, lalo na kung nakatulong sa inyo to. And then subscribe me on my YouTube channel guys. And thank you so much for watching, and see you on the next one guys. Bye bye for now. Thank you so much guys.